Hinebra at saka San Miguel, no? Hinebra, SMB. So, makikita natin na yung first half, maganda yung execution ng San Miguel kasi yung kanilang plays na draw and kick, gumagana. Nabibigyan ni Junmar yung shooters niya na kasi nag-a-apply ng double team schemes so binabasag ni Junmar yun by passing to his teammates na shooter. No, kahit anong double teams yun, whether coming from the baseline, coming from the nung first half, gumagana yun. Knowing na napakaraming catch and shoot players ang San Miguel. Pero pagdating nung factor din kasi yun dahil naging dalawang foul agad si Japet start of the game. So, ganun talaga kahirap pantayan si Junmar. But ang kagandahan doon, na-limit nila si Junmar. So, nung na-limit nila si Junmar, may pwede na silang bumalik sa second half. Doon din makikita na Junmar will not come out to challenge Japet's perimeter jumper. Kasi nung second half, gumagana na yung perimeter, yung mid-range shooting ni Japet. Which is Junmar never came out. Kasi usually, pag lumabas yung bantay mo, susunod ka eh. Pero hindi. Hindi siya lumabas ng shaded area. So, Japet, from the free-throw line extended, he's just shooting. Isa yun. And, law of averages, nung first half pumapasok yung 3 points, second half hindi na. Sila Wami nagmimintis na. Sila CJ nung una kahit may depensa sumushoot pa. Ngayon wala. No, every time na sila shoot o pupukol, nagmimintis na sila pagdating ng third quarter, fourth quarter. Yun ang nag-allow sa Hinebra para makabalik. And yun yung lagi ko sinasabi, when Tim Cone is coaching a game, parang ganun na lang yun eh. Kasi si Scotty, kung talagang gumagana yung offense ng Hinebra, hindi siya i-score ng marami. The mere fact na umiscore siya, double figure siya this game, it means na talagang nahihirapan yung offense ng Hinebra. Si Scotty nga yung best player, so ibig sabihin, hirap yung offense ng Hinebra. With Japet getting 2 early fouls, talagang mahirap yun para sa Hinebra. No. Ginamit si Adamos, pero yun ang sinasabi ko nga, diba? Mahihirapan si Adamos on defense, pero yung kanyang perimeter shooting should challenge Junmar Fajardo's offense. Kaya sila Pinto, yun yung sinasabi ko, late na ginagamit kasi, pero buti na lang ginamit. Better late than never. Late na ginamit, pero nag-extend ng nag-extend ng bench. Nag-extend ng bench. No? Gumamit ng mga reserve, so medyo gumanda yung takbo. Kasi noong una, ang pagpapahingay mo si Japet, si RJ ipapasok mo. So, ibig sabihin, from a big lineup, bibili sila with RJ entering the game. Eh, ganun lang yun. Talagang yung shooting ng San Miguel, hindi na gumana sa second half. Basically, yun lang yun. Kasi, if you point out correctly, 3-point shot is a low percentage shot. Even the 4-point shot, pag mas malayo sa ring, mas maliit ang chance ang pumasok kasi malayo. Pero tingnan nyo, yung triangle offense is predicated on the foul line extended. Kumbaga yung jump shot na napoproduce nun, it's mainly perimeter jump shot, long twos. Yung pinakamalayo ng triangle offense is long twos. Bibira yung 3. So bakit? The triangle offense is designed to have an efficient offense. Tutukan yung tira mo. Kaya nga mahirap siya i-master kasi sa dami ng options niya, yung 54 options, karamihan yun, malapit sa ring o kung nandun ka sa spot na yun, free throw line extended sa elbow o kaya sa long two, sigurado kang papasok yung tira. That's why MJ and Kobe became one of the mid-range masters dahil do sa triangle offense na yun.
And people today cannot appreciate that. Yung sinasabi nila na hindi pwede yung triangle yung triangle offense sa NBA, bakit sa PBA pinatatakbo yun? 'Di ba? Yung si team ko nagkaroon ng maraming championship sa PBA dahil sa offense na yun. Pero yun lang ang problema kasi hindi siya gumagamit ng depth, hindi siya gumagamit ng player. Kumbaga, pilila yung ginagamit niya. So kahit may sistema ka, hindi sila ganun ka-efficient when put in the system. Kasi sino sinasagad niya? Si RJ lang ang ginagamit niyang bench, si Pinto lang. Si Pinto ngayon nga lang playoffs ginamit 'yo, si Amis hindi mo na ginagamit. Di ba? So yung offense na pwede sanang ma-produce ng mga players na yun, yung contribution nila medyo nababawasan kasi hindi mo nga sila ginagamit. And sa San Miguel, dapat din-devise sila yung way na hindi lang puro 3-point shot yung ibibigay. Dapat find a way to have high percentage shots. Find a way for CJ to go to the basket. Find a way for Trollano go to the basket. Second option na yung 3 points. And even si Marcio, hindi naman 3-point shooter lang si Marcio eh. Marcio is one of the players na kompleto pagdating sa offense. So pag na-double team si Junmar, dapat may tira kayo paloob, papasok, palapit sa basket. Kasi ano nangyayari? Para mapuwersa nyo ulit yung mga lalaki ng Ginebra na dumipensa kasi malapit sa basket. Hindi kayo babantayan ng Ginebra pagka nasa labas lang kayo. So, yun lang po.